Maraming deep psychological reasons kung bakit may mga taong hirap diretsuhin ang isang tao. Hindi lang ito simpleng mahiyain o duwag. Ha? Kasi ano yan madalas niyan may mga mas malalim na dahilan sa likod niyan. Una, ito yung una. Takot sa conflict. Yan. May mga tao kasing lumaki sa environment na kapag ang confrontation ay nagiging gulo agad. Yan. May mga environment kasing ganyan. Kaya yung utak tuloy nila, natuto na mas safe kung iwasan na lang. What the fuck, man? Iwas na lang. Which is, ayun yung mga uso ngayon. Iwasan mo na lang yan. Huwag na, ganyan. Imbis na solusyon, mental illness yung pinapairal. Hindi, joke lang yung mental illness kasi baka yung mga magalit niya, bala kayo. Pero kung isi-search nyo kasi yung mental illness, nakakasama dun yung depression, anxiety. Yeah, matindi yung anxiety, tapos may stress ka. Yung birong tipong ba naman na sa isang komunidad kayo, yung imbis na pupunta ka dun sa isang lugar, iiwas ka na lang kasi nakikita mo yung taong iniiwasan mo. Apektado yung decisions making mo. Diba? Imbis na hindi ka mapapagod, iikot ka patuloy o kaya hintayin mo siya, umalis na ba siya dun? Saan ka pupunta? Apektado din oras mo. Diba, parang, ano ba yun? Nahihirapan kang kumilos, parang kalkulado yun na yung mga galaw mo. Kasi sa simpleng, di mo lang kayang dumiretso ng tao. Ano ba naman? Saan ka ba natatakot? Mayroon namang usapang, kaya nga, be matured, just be professional. Kaya nga may usapan diba? Kaya nga, ay, nako. Pero sa bagay, di naman natin kasi masisisi yung ibang tao na may mga lugar din talaga kasi na imbis na pag kinausap mo, tipong kahit tingin nga lang tinignan mo lang, maya-maya may saksak ka na sa tagiliran Ang hirap din kasi, diba? Pero, alam mo yun, pagka marunong kang pag marunong lang pero halos wala diba? Ito yung isa sa mga problema talaga na nakikita ko ngayon dito sa Pilipinas Okay, seryoso. Ito yung pangalawa, fear of rejection. Yan. Kasi kapag diretsahan kang magsalita, magiging vulnerable ka kasi. Pwede kang tanggihan, pwede kang pagtawanan, o pwede kang maliitin. Kaya, pagka diretso kang magsalita, mapapaisip ka talaga na, paano kung sabihin ko tapos hindi niya tanggapin? Diba yung ganun? Kasi may mga tao din kasi, kala mo kung makareject, kala mo makatanggi. Taas ng makatanggi naman to, para ka namang, may mga ganun din kasi kung kala mo makareject, hawak niya yung diba, may mga ganun tao Pero ewan ko lang, diba? So, yung iba tuloy, natotrauma tuloy. Pagka, ayoko na nga lang dumiretso. Yung ganun tuloy nangyayari. Pero, ito based on my experience, kung bibisitahin yung Basta Creator kami, yung version 1, hindi na naging version 2, ilang taon na yun, tas naiwanan din namin. Naiwanan na din namin. Marami kami ron. Marami kaming grupo doon nung una hanggang sa umunti, nasira yun pero ewan ko na lang kung anong mangyari doon. Pero anyway, yung mga content kasi namin doon, kumbaga kailangan namin kumausap ng tao. So, nare-reject kami doon mga siguro 1,000 times na para lang kumausap ng tao, tapos hanapin pa namin yung magaganda. Diba? Kasi gusto namin interviewin. Yung ganun, ang daming reject. Tapos nakakakuha kami ng technique, tricks, kung paano namin sila makapapayag. Yung ganun. So, nag-i-enjoy na lang kami sa natututo kami. Diba? May mga lugar din kami na pinapalayas kami. Nagsushoot kami dito, gumagawa kami ng short film sa mga alanganing lugar, tapos nagtitinginan sa amin yung mga tao, tapos iniisip siguro nila, mukhang tanga tong mga to, kung ano mga ginagawa, yung ma-acting kami doon, tapos ayun siguro iniisip nila, basta iniisip mo, mukhang ina tong mga to, wala kayong mga magawa, gumagawa kami ng video dito, gumawa kayo ng gusto nyo, ganun na. Pero natutuwa naman silang manood. So, nakakatuwa din. Pero yung tipong nag-overthink ka lang pala kasi. Ito yung pangatlo. Yung pangatlo natin, people-pleasing personality. Yan. May mga tao na sobrang ayaw makasakit ng damdamin. Gusto nila okay sa kanila. Okay lahat sa kanila. Parang narcissist naman yun pag ganun. Ano ba to? Ang problema nga lang kasi, kapag kailangan na nilang diretsyong magsalita, nagiging awkward na sila. Pag kailangan na nilang diretsyo sila magsalita, nagiging awkward sila magsalita. Yung tipong,
Instead na sabihin nila na, ayoko niyan, di ko gusto yan, ayoko niyan. 'Di ba? Ang nangyayari, ang lumalabas sa bibig nila, siguro, okay na siguro yan. Ikaw bahala, ikaw pa rin bahala. Pero deep inside nun, ayoko niyan please. Ayoko niyan please. Ano ba naman? Di ba ang ano, yung ganun, shit, di ba? So, fuck man. Ano ba yan? Tell it! Ito naman yung pang-apat natin sa listahan. Low emotional confidence. Yan, mababa yung emotional confidence nila. Hindi lahat marunong mag-express ng feelings o thoughts. Yung iba, alam nila ang nararamdaman nila pero hindi nila alam paano sabihin. Ang nagiging nangyayari, pasikot-sikot, nagiging parinig o kaya nagiging joke na may laman yung mga ginagawa. Kasi wala, may conflict sa loob, may conflict na nangyayari sa utak eh. Kaya hindi nyo madiretso, yun lang yun, hindi nyo madiretso, diba? Ang gulo eh. Kaya, kung saan-saan lumiliko. Kaya nagkakaroon ng miscommunication. Buha ka ng ina kasi. Panglima, cultural influence. Yan. Sa maraming Asian cultures, kasama na ang Pilipinas, mas pinapahalagahan ang harmony kaysa sa blunt honesty. Honesty. May H eh. May letter H eh. Ngayon, ang nagiging mga norms tuloy, wag kang bastos. Yan, yung mga norms natin dito. Pagka dumiretso ka magsalita, wag ka na mga twiran. O kaya, wag kang prangka masyado. O kaya, prangka magsalita yan eh. Yung tipong, okay, good thing naman yung prangka magsalita yan, pero yung mukha facial expression pagkakasabi, prangka magsalita, parang negative, which is, prangka na naman, ano naman prangka magsalita, boy? Na, sasaktan ka? Nasasaktan ka ba? Ganon. O, pakiramdam mo na lang, kaya natututo ang mga tao na magpahiwatig kaysa magsabi ng direkta. Yan tuloy. Siyempre, sensitive din naman yung mga prangka. Tipong, ay, nasaktan ko siya. Huwag na lang, magpahiwatig na lang ako kaysa magprangka. Yan tuloy. Kaya, baka nang inang hirap ng community natin. Pang-anim, ito, yung malala, trauma, past trauma, or bad experience. Yan, mahirap gamutin yan. Yan. Kasi, malay mo, may mga tao kasi na dati, baka pinahiya sila, sinigawan, tinawanan, kaya nung naging honest sila, maaaring natutunan ng utak nila, ay, wag na lang. Delikado ang pagiging diretsahan. Vulnerable yan. Masasaktan ako. Takot akong masaktan. Yung nagiging ganun. To-trauma. Welcome to the real world, boy! This is the real world! Shit, man! Okay, guys. Pangpito na tayo. Itong pangpito natin. Power dynamics. Yan. Power dynamics. Kapag mas mataas ang status ng kausap. Yan. Takot dumiretso yan. Katulad ng boss, magulang, o authority. Yan. Boss, pasensya na. Wow, kaya pagka authority, manimandaan boss, okay na siguro to. Limandaan. Wow, bait. Kaya, mas nagiging maingat yung tao. Mas nagiging maingat tayo. Kasi, alanganin eh. Di ba? Hindi dahil, hindi nila kaya magsabi, kasi, di ba? Hindi dahil di nila kaya magsabi, kundi dahil may consequences kapag ginawa nilang dumiretsa silang magsalita do sa taong ganun. Well, isa sa mga interesting observation, ang mga taong sobrang diretsahan at ang mga taong sobrang paikot ay kadalasan pareho lang naman ang mga yung pinanggalingan ng mga ganyan. Yung diretso magsalita o kaya yung paikot-ikot. Pareho lang naman yan eh. Iisa lang naman yan eh. Kumbaga, self-protection. Pinoprotektahan lang nila yung sarili nila. Kaya sila ganun. Pwedeng diretso sila magsalita kasi pinoprotektahan lang sarili nila. O takot sila. Takot silang dumiretsa kasi pinoprotektahan nila yung sarili nila.
Isa lang yon. Magkaiba lang ng tirada. Pero isa lang yon. Yung isa, sabihin ko na agad para tapos na. Para malam na agad, sabihin ko na agad. Okay, tapos yung isa naman, baka mas safe pagka hindi ko direktang sabihin. Paramdam ko na lang. Yung ganun, 'di ba? Pero kung tutusin, magkaiba lang ng strategy, pero yung isa lang ang pinanggalingan yan. Pinoprotektahan lang nyo yung sarili ninyo. Ako din yata. Alam ko yan kasi na-experience ko yan eh. Yeah. Anyway, ito nga pala si Insula. Yeah. Bago segment na naisip ko na naman. Ito si Insula at ito ang Breaking Mind. Yeah.